Ang kanyang kalikay at baon na kanin na may kaunting asin. Tahimik ang kanyang buhay, walang asawa, walang anak, tanging ang lupa at kalikasan ang kanyang kasama. Isang umagang maulap matapos ang magdamagang ulan, napansin ni Mang Isko ang kakaibang biyut sa gilid ng kanyang taniman. Hindi ito karaniwang biyut, malaki, maputi, at tila may kumikinang na hamog sa ibabaw. Nang lapitan niya ito, bigla niyang narinig ang mahinang tinig ng isang babae. "Huwag mo akong sasaktan." Napaatras si Mang Isko sa takot. Ngunit sa kanyang paglingon, wala siyang nakitang tao, tanging ang biyut lamang. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang biglang magliwanag ang paligid, at mula sa biyut ay lumitaw ang isang diwata. Siya'y may mahabang buhok na tila sinag ng buwan at suot ang kasuotang hinabi ng mga dahon. Kapansin-pansin ang kanyang buntis na tiyan, at baka sa kanyang mukha ang pagod at pangamba. "Ako si Diwata Liraya," mahinang wika nito. "Ako'y nagtatago sa anyong biyut upang iligtas ang aking anak. May masamang nilalang na nais kaming saktan." Hindi makapagsalita si Mang Isko. Sa kabila ng takot, nanag ang kanyang awa. Lumuhad siya at nagsabing, "Kung kailangan mo ng tulong, Diwata, hindi kita pababayaan." Ngumiti si Liraya, at sa ngiting iyon ay tila gamaan ang bigat ng mundo. Ngunit hindi alam ni Mang Isko na sa sandaling iyon, nagsimula na ang isang kapalarang magbabago sa kanyang buhay, isang lihim na magdadala ng panganib, himala, at pag-ibig. Pagmulat ng araw kinabukasan, hindi pa rin makapaniwala si Mang Isko sa nangyari. Akala niya'y panaginip lamang ang lahat, ang biyut, ang liwanag, at ang diwata. Ngunit nang siya'y lumabas ng kanyang kubo, naroon si Diwata Liraya, nakaupo sa lilim ng punong mangga, hawak ang kanyang tiyan at nakatingin sa bukid. "Hindi yun panaginip," wika ni Liraya na tila nababasa ang kanyang isip. "Pinili kita dahil busilak ang iyong puso." Ikinwento ng diwata ang kanyang lihim. Siya'y nagmula sa kaharian ng mga diwata sa ilalim ng lupa, isang mundong hindi kayang makita ng karaniwang tao. Siya'y nagdalang tao sa isang diwata na pinaslang ng Haring Alitaptap, isang makapangyarihan at malupit na nilalang na nagnanais angkinan ang kapangyarihan ng batang isisilang. "Ang anak ko," umiiyak na sabi ni Liraya, "ay isinilang upang magdala ng balanse sa aming mundo. Kaya kami hinahabol." Nang gabing iyon, biglang lumakas ang hangin. Uminit ang lupa at kumulog kahit walang ulap. Mula sa kagubatan ay lumitaw ang mga itim na anino, mga alagad ng Haring Alitaptap. Kumislap ang kanilang mga mata sa dilim. "Darating sila," bulong ni Liraya. "Kailangan naming magtago." Hindi nagdalawang isip si Mang Isko. Dinala niya ang diwata sa kanyang munting kubo at itinago sa silong. Kinuha niya ang lumang anting-anting na minanapan niya sa kanyang lolo, isang batong may ukit na simbolo ng araw. Sa paglapit ng mga anino, biglang nagliwanag ang anting-anting. Napaatras ang mga nilalang at naglaho sa usok. Tahimik muling bumalik ang gabi, ngunit alam ni Mang Isko na hindi pa tapos ang panganib. Tumingin sa kanya si Liraya, may luha at pag-asa sa mga mata. "Maraming salamat, Mang Isko. Mula ngayon, magkaugnay na ang ating kapalaran." Sa kanyang dibdib, naramdaman ni Mang Isko ang kakaibang tibok, takot at tapang na magkasabay. Sapagkat alam niyang ang susunod na mga araw ay magdadala ng mas mabibigat na pagsubok. Sumapit ang gabi na tahimik ngunit mabigat ang hangin. Sa labas ng kubo ni Mang Isko, unti-unting lumilitaw ang bilog na buwan, mapatla at tila nagbabantay. Sa loob, nakahiga si Diwata Liraya, pawis na pawis at mahina ang paghinga. Dumating na ang oras na kinatatakutan niya. "Mang Isko," mahina niyang tawag. "Malapit na ang pagsilang ng aking anak." Nataranta ang magsasaka. Wala siyang alam sa panganganak, lalo na ng isang diwata. Ngunit, inalala niya ang pangako niyang hindi pababayaan si Liraya. Lumabas siya at nagdasal sa ilalim ng buwan, hawak ang anting-anting ng kanyang lolo. Biglang nagliwanag ang paligid. Mula sa hangin ay lumitaw ang matatandang diwata, mga anyong liwanag na tila hinabi mula sa sinag ng buwan. Sila ang mga tagabantay ng balanse. "Ang iyong puso ang nagbukas ng daan," sabi ng pinakamatanda. "Ikaw ang napili upang maging saksi at tagapangalaga." Sa loob ng kubo, isang malakas na iyak ang umalangaw-ngaw, hindi iyak ng takot kundi ng kapangyarihan. Isinilang ang sanggol na may munting marka ng liwanag sa noo, at sa sandaling iyon, tumigil ang hangin, at namahinga ang mundo. Ngunit kasabay ng pagsilang ay ang pagdating ng kadiliman. Yumanig ang lupa. Mula sa kagubatan ay sumiklab ang berdeng apoy, ang tanda ng Haring Alitaptap. Ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw sa buong bukid. "Ang bata ay akin." Pumakbang si Mang Isko sa harap ng pinto ng kubo, nanginginig ngunit matatag. Itinaas niya ang anting-anting. Nagliwanag ito ng mas maliwanag pa sa buwan. Napaatras ang anino ng hari, na puno ng galit ang dilim. Hindi pa ito ang wakas, banta ng tinig bago tuluyang naglaho.
Tahimik na napaupo si Mang Isko, hingal na hingal. Lumapit si Liraya, yakap ang sanggol, at tumingin sa kanya ng may pasasalamat at pag-ibig. Ipinapangako ko, wika ni Mang Isko, habang ako'y nabubuhay, poprotektahan ko ang batang ito kahit kapalit ang aking sariling buhay. Sa ilalim ng buwan, nabuo ang isang sagradong pangako, isang magsasaka at isang diwata, pinag-isa ng kapalaran. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik ang katahimikan sa bukid ni Mang Isko. Ngunit alam nilang lahat, lalo na si Diwata Liraya, na panandalian lamang iyon. Ang sanggol na diwata, na pinangalan ng Erewhon, ay patuloy na naglalabas ng munting liwanag tuwing gabi, parang bituing bumababa sa lupa. Hindi naligtas dito, malungkot na wika ni Liraya. Habang lumalakas si Erewhon, mas lalo siyang maaamoy ng dilim. Isang gabi, dumating muli ang mga tagabantay ng balanse. Mula sa apoy at hamog, bumuo sila ng bilog sa paligid ng kubo. Ang kanilang mga matay puno ng babala. May kapalit ang pagprotekta sa batang ito, sabi ng pinakamatanda. Upang mailigtas siya, kailangan ng alay. Napatigil si Mang Isko. Ano ang kapalit? Mariin niyang tanong. Tatawid kayo sa hangganan ng tao at diwata, sagot ng tagabantay. Ngunit ang tatawid na tao ay hindi na muling babalik sa dati niyang buhay. Natahimik si Liraya. Alam niya ang ibig sabihin, ang pagiging magsasaka ni Mang Isko, ang kanyang pagiging ganap na tao, ay maaaring magbago magpakailanman. Ako ang gagawa, walang pag-aalinlangang sabi ni Mang Isko. Kung ito ang kailangan para mabuhay ang bata. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng punong balete, binuksan ang hangganan. Kumulog, umikot ang hangin, at nagliwanag ang lupa. Inilagay ni Mang Isko ang kanyang kamay sa bato ng balete. Narinig niya ang tibok ng sariling puso, at kasabay nito, ang pag-agos ng kapangyarihan. Bigla siyang napaluhod. Ramdam niya ang pagbabago, ang lakas ng lupa sa kanyang mga ugat, ang bulong ng hangin sa kanyang tainga. Pagmulat niya, ang kanyang mga matay may bahid ng liwanag. Simula ngayon, wika ng tagabantay, ikaw ay tagapangalaga ng dalawang mundo. Lumapit si Liraya, luhaang niyakap siya. Hindi ko makakalimutan ang iyong sakripisyo. Ngunit sa malayo, sa kailaliman ng kagubatan, muling nagliyab ang berdeng apoy. Ang haring alitaptap ay nakangiti sa dilim. Mas lalo lang kayong lalapit sa kapalaran, bulong nito. At sa sandaling iyon, alam nilang paparating na ang pinakamapanganib na laban. Dumating ang gabing tila mas mabigat kaysa dati. Ang langit ay natakpan ng may itim na ulap, at ang buwan ay nagbistulang duguan. Yakap ni Diwata Liraya ang sanggol na si Erewhon, habang si Mang Isko ay nakatayo sa labas ng kubo, ramdam ang bagong kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Biglang bumukas ang lupa sa gitna ng bukid. Mula roon ay umangat ang anyo ng haring alitaptap, mataas, anino ang katawan, at ang mga matay nagliliyab na parang apoy. Ibigay mo sa akin ang bata, malamig nitong utos. At ibabalik ko sa iyo ang iyong dating buhay. Nanginig si Mang Isko. Saglit niyang naalala ang tahimik niyang mga araw bilang simpleng magsasaka. Ngunit tumingin siya kay Liraya at sa sanggol, at sa liwanag na dala nito. Hindi, matatag niyang sagot. Hindi kailanman. Sumigaw ang haring alitaptap at lumusab ang kanyang mga alagad. Sa isang iglap, itinaas ni Mang Isko ang kamay at ang lupa'y gumalaw, ang mga ugat ng punong balete ay humangat, binalot ang mga anino at winasak ang dilim. Ngunit napakalakas ng hari. Tinamaan si Mang Isko ng berdeng apoy at napaluhod. Sa sandaling iyon, umiyak si Erewhon, at ang kanyang iyak ay naging liwanag na sumabog sa buong bukid. Napaatras ang haring alitaptap, napaso ng liwanag ng sanggol. Hindi mo pa ako kayang talunin, galit nitong sigaw bago tuluyang naglaho. Tahimik na bumagsak si Mang Isko sa lupa. Tumakbo si Liraya palapit, nanginginig. Buhay ka pa, umiiyak niyang sabi. Ngumiti si Mang Isko, pagod ngunit payapa. Hanggat may liwanag, may pag-asa. Sa pagsikat ng araw, naglaho ang bakas ng laban. Ang bukid ay muling naging lantian, mas masigla kaysa dati. Ngunit alam nilang hindi na babalik ang dating buhay. Sa gitna ng bagong umaga, ipinangako ni Liraya na balang araw, kapag ligtas na ang dalawang mundo, si Mang Isko ay kikilalanin bilang alamat ng magsasakang tagapangalaga. Akala ni Mang Isko ay tapos na ang lahat. Ngunit nagkamali siya. Makalipas ang ilang linggo, napansin niyang nagbabago ang paligid. Ang mga pananim ay kusang tumutubo kahit hindi niya diligan. Ang mga hayop sa gubat ay hindi na natatakot sa kanya. At tuwing gabi, naririnig niya ang mga bulong ng lupa, mga lihim ng dalawang mundong ngayoy sabay na dumadaloy sa kanyang dugo. Ang kapangyarihan ay ganap ng nagigising, wika ng mga taga-bantay ng balanse nang muli silang magpakita. Ngunit kasabay nito, may kapalit na tungkulin. Ipinakita nila kay Mang Isko ang isang pangitain. Ang haring alitaptap ay hindi tuluyang naglaho.
Siya'y nagkukubli sa bitik ng dilim, nag-iipon ng lakas, at may mga taong sakam na nagsisimulang sumamba sa kanya kapalit ng yaman at kapangyarihan. Samantala, mabilis na lumalaki si Erewhon. Sa kabila ng pagiging sanggol, nakapaglalabas na siya ng liwanag na kayang magpagaling ng sugat at magtaboy ng masamang espiritu. Ngunit bawat paggamit ng kanyang kapangyarihan ay parang apoy na umaakit sa dilim. Hindi na sapat ang magtago, seryosong sabi ni Diwata Liraya. Kailangan nating umalis, hanapin ang lambak ng unang liwanag. Isang lugar iyon na tanging mga tunay na tagapangalaga lamang ang nakakapasok. Doon, maaaring sanayin si Erewhon at mapatatag ang balanse ng dalawang mundo. Sa gabing sila'y maglalakbay, muling kumulog ang langit. Ngunit hindi ito bagyo, ito'y babala. Sa malayo, sumiklab ang berdeng apoy, hudyat na gumagalaw na muli ang kadiliman. Hinigpitin ni Mang Isko ang hawak sa kanyang anting-anting at tumingin sa mag-ina. Hindi na ako basta magsasaka, mahina niyang sabi. Ako ang hawarang sa dilim. Sa kanilang paglakad palayo sa bukid, unti-unting naglaho ang anyo ni Mang Isko bilang tao. Ang kanyang anino ay hamaba, nagmistulang ugat ng lupa at sinag ng liwanag, isang nilalang na isinilang sa pagitan ng dalawang mundo. At sa kailaliman ng kagubatan, may matang muling nagmulat. Matagal at mapanganib ang naging paglalakbay ni Mang Isko, Diwata Liraya, at ng batang si Erewhon. Tinahak nila ang masukal na gubat, mga ilog na tila may sariling isip, at mga batong nagbubukas. At nagsasara na parang bibig ng lupa. Sa bawat hakbang, ramdam ni Mang Isko ang paghila ng dalawang mundo sa kanyang katauhan. Pagsapit ng ikapitong gabi, narating nila ang lambak ng unang liwanag, isang malawak na kapatagan na tila laging umaga. Walang anino roon, ang liwanag ay banayad ngunit malalim, tumatagos hanggang kaluluwa. Sa gitna ng lambak, may lawa na parang salamin ng langit. Dito isinilang ang unang diwata, bulong ni Liraya. At dito rin huhubugan ang kapalaran ni Erewhon. Lumapit ang mga matatandang diwata ng liwanag, mga nilalang na ang anyo'y halos hindi na makita, pawang liwanag at tinig. Inilapit nila ang sanggol sa lawa. Sa pagdampi ng tubig sa kanyang balat, biglang umangat ang sinag na umabot hanggang kalangitan. Ngunit kasabay ng liwanag ay ang pagdating ng panganib. Mula sa gilid ng lambak, lumitaw ang mga tao ng dilim, mga mortal na sumamba sa Haring Alitaptap. May dala silang mga sandatang inukit sa itim na bato, at sa kanilang mga matay nag-aalab ang kasakiman. Sa ngalan ng hari, sigaw ng kanilang pinuno, ang bata ay amin. Humakbang si Mang Isko sa unahan. Sa unang pagkakataon, buong-buo niyang tinanggap ang kanyang anyo bilang tagapangalaga. Ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay nagliwanag, ang hangin ay sumunod sa kanyang galaw. Sa isang kumpas ng kamay, nabuo ang pader ng lupa at liwanag. Ngunit marami ang kalaban, at bawat patak ng dugo sa lupa ay nagpapahina sa lambak. Sa gitna ng kaguluhan, biglang humiwalay si Erewhon sa yakap ng kanyang ina. Lumutang ang bata sa ere, at ang kanyang tinig, bagaman sanggol, ay umalangaw-ngaw na parang kampana. Tama na, tumigil ang lahat. Ang mga tao ng dilim ay napaluhod, nabasag ang kanilang mga sandata. Ang liwanag ni Erewhon ay hindi nanunog, ito'y nagpapagising. Isa-isa, nagbalik ang kanilang alaala bilang mga taong minsang mabuti. Tahimik na bumagsak ang bata sa bisig ni Liraya. Ngunit sa kalangitan, unti-unting nabuo ang anyo ng isang higanting alitaptap na gawa sa apoy at anino. Ang Haring Alitaptap ay malapit na. At ngayon, wika ng isang matandang diwata, darating ang huling pagpili. Sa lambak ng liwanag, sa pagitan ng awa at digmaan, haharapin ni Mang Isko ang pinakamabigat na desisyon ng kanyang buhay. Nanginginig ang lambak ng unang liwanag. Ang kalangitan ay nahati sa liwanag at dilim habang unti-unting bumababa ang anyo ng Haring Alitaptap, higanti, nagliliyab, at paan ng galit at pagnanasa sa kapangyarihan. Sa bawat pagaspas ng kanyang mga pakpak, namamatay ang liwanag ng lambak. Lumapit ang mga matatandang diwata kay Mang Isko. May isang paraan lamang, wika nila. Upang tuluyang mawala ang hari, kailangan ng ganap na pagsasara ng hangganan ng dalawang mundo. Napatigil si Mang Isko. Alam niya ang ibig sabihin noon. Kapag isinara ang hangganan, pagpapatuloy ng diwata, ang tagapangalaga ay mananatili sa pagitan, hindi na tao, hindi rin ganap na diwata. Mawawala ka sa mga mahal mo. Napatingin siya kay Liraya at kay Erewhon. Ang batay muling nagliliwanag, tila nauunawaan ang kapalarang nakaabang. Hindi, umiiyak na sabi ni Liraya. May iba pang paraan. Ngunit umalangaw-ngaw ang tinig ng Haring Alitaptap. Pumili ka, magsasaka, sarili mo, o ang dalawang mundo. Huminga ng malalim si Mang Isko. Naalala niya ang kanyang simpleng buhay, ang bukid, ang unang araw na nakita niya ang mahiwagang butte. Ngumiti siya, payapa, walang takot.
Kung ang liwanag ay may kapalit, wika niya, handa akong maging anino nito. Ipinatong niya ang kamay sa lupa ng lambak. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay unti-unting naging liwanag at lupa, ugat, bato, at sinag na pinagsama. Umakyat ang enerhiya patungo sa langit, bumalot sa Haring Alitaptap. Isang malakas na sigaw ang yumanig sa lahat, at saka, katahimikan. Naglahong parang abo sa hangin ang hari. Ang berdeng. Apoy ay namatay. Ang lambak ay muling lumiwanag, mas malinaw, mas payapa. Ngunit si Mang Isko ay wala na. Sa gitna ng lambak, tumubo ang isang punong nagliliwanag, ang mga ugat ay malalim sa lupa, ang mga dahon ay parang bituin. Lumapit si Liraya, yakap si Erewhon, luha ang hinaplos ang puno. Hindi ka nawala, bulong niya. Ikaw ang naging bantay ng lahat. Sa puno, kumislap ang munting liwanag, parang ngiti. At sa yakap ng kanyang ina, si Erewhon ay tumingin sa puno at unang beses na nagsalita. Lumipas ang mga taon, at unti-unting nagbago ang lambak ng unang liwanag. Ang punong nagliliwanag, na anyo noon ni Mang Isko, ay naging sentro ng kapayapaan at balanse. Ang mga halaman ay namumukadkad ng mas maliwanag, ang mga hayop ay tahimik, at ang mga nilalang mula sa dalawang mundo ay naglalakbay ng malaya. Si Erewhon ay lumaki, gabay ng kanyang ina na si Diwata Liraya, at binuo ang sarili niyang kakayahan sa liwanag. Hindi siya simpleng diwata lamang, may puso ring makatao, nakakaunawa sa mga tao at nilalang. Sa kanyang mga kamay, kaya niyang pagalingin ang sugat ng kapaligiran at magtaboy ng anino ng kasamaan. Isang araw, lumapit si Erewhon sa punong nagliliwanag. Sa liwanag nito, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama, si Mang Isko. Bagaman wala na sa anyo ng tao, ang kanyang presensya ay patuloy na nagbabantay. Sa mata ng bata, ito'y isang panuntunan at gabay. Ang liwanag ay palaging may sakripisyo, wika ni Liraya, hawak ang kamay ng kanyang anak. Ngunit bawat sakripisyong ginawa ni Mang Isko ay nagbigay daan sa bagong simula. Lumakad si Erewhon sa gilid ng lambak. Nakita niya ang mga tao mula sa malalayong baryo, nag-aalay ng mga bulaklak at dasal. Ang kwento ng isang magsasaka na naging bantay ng dalawang mundo ay kumalat sa lahat. Sa gabi, sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ni Erewhon ang bisig ng kanyang ama sa paligid niya, hindi na pisikal, ngunit mas malakas sa espiritu. Natutunan niyang ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang sa labanan, kundi sa pagmamahal, tapang, at sakripisyo. At sa bawat liwanag ng buwan, naririnig niya ang bulong ng kanyang ama. Protektahan mo ang balanse, anak ko. Ang mundo ay sa inyo na ngayon. Ang alamat ni Mang Isko ay nanatiling buhay, sa bawat punong lumalago, sa bawat bukid na bumubukadkad, at sa puso ng bawat nilalang na natutunan ang kahalagahan ng tapang at pagmamahal. Makalipas ang ilang taon, si Erewhon ay ganap ng lamaking tagapangalaga, kasama ang kanyang ina na si Diwata Liraya, at ang diwa ng kanyang ama na si Mang Isko ay patuloy na nagbabantay sa lambak ng unang liwanag. Ang bukid, punong liwanag, at lambak ay naging simbolo ng pagkakaisa ng dalawang mundo, tao at diwata. Isang araw, dumating ang mga batang tao at diwata sa lambak, naghahanap ng kaalaman at gabay. Dito, ipinakilala ni Erewhon ang mga turo ng kanyang ama. Tapang sa harap ng panganib. Pagmamahal sa kapwa. Pagprotekta sa kalikasan at balanse ng mundo. Tinuruan niya silang pahalagahan ang bawat buhay at kilalanin ang kahalagahan ng bawat nilalang. Ang kanyang liwanag ay hindi lamang sa kapangyarihan, kundi sa puso, isang aral na iniwan ni Mang Isko. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, patuloy na nagmamasid ang Haring Alitaptap sa malayo, sa anyo ng maliliit na anino, nagbabantay sa mga taong sakam at mapanlinlang. Ngunit alam ni Erewhon, kasama niya ang diwa ng kanyang ama, handa silang harapin ang anumang panganib. Sa huling gabi ng kanilang pagdiriwang sa lambak, lumapit si Erewhon sa punong liwanag at humarap sa liwanag na anyo ng kanyang ama. Salamat, ama, malumanay niyang wika. Itutuloy ko ang iyong ipinaglaban. Ang punong liwanag ay kumislap ng mas maliwanag, na parang ngumiti sa kanya. Sa ilalim ng buwan at mga bituin, nabuo ang isang panibagong simula, isang henerasyon ng mga tagapangalaga, handa sa hamon ng hinaharap at may puso na busilak tulad ng sa isang simpleng magsasaka. Ang alamat ni Mang Isko ay naging inspirasyon, isang paalala na kahit ang pinakamaliit at pinakasimpleng tao ay may kakayahang baguhin ang mundo basta't may tapang, pagmamahal, at pananampalataya. Sa bawat bukid na lumalaki, sa bawat punong sumisibol, at sa bawat liwanag na naglalaro sa hangin, nananatiling buhay ang alaala ni Mang Isko. Ang kanyang sakripisyo at kabayanihan ay naging pamana ng dalawang mundo na pinapangalagaan ngayon ni Erewhon, ang batang ipinanganak upang magdala ng balanse. Sa bawat umaga, ang lambak ay sumasalamin sa liwanag ng bagong simula.
Ang alamat ay hindi lamang tungkol sa isang magsasaka at isang diwata, ito'y tungkol sa pag-asa, katapangan, at pagmamahal na walang hanggan. Mula sa isang simpleng magsasaka na nagngangalang Mang Isko, isang mahiwagang pangyayari ang nagbukas ng bagong mundo, isang mundo kung saan ang tao at diwata ay magkakaugnay, at ang kabutihan ay may kapangyarihang magligtas. Sa pamamagitan ng kanyang tapang, sakripisyo, at walang pag-iimbot na puso, naging tagapangalaga ng dalawang mundo si Mang Isko. Bagaman iniwan niya ang kanyang anyo bilang tao, ang kanyang espiritu ay nanatili sa punong liwanag sa lambak ng unang liwanag, patuloy na nagbabantay sa kalikasan at sa mga susunod na henerasyon. Si Diwata Liraya ay nanatili sa mundo, kasama ang kanilang anak na si Erawan, na lumaki upang maging tagapangalaga rin. Sa kanyang mga kamay, natutunan niyang pagalingin at protektahan ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa bawat hakbang ng sanggol na lumaki na, nabubuo ang alamat ng tapang, pagmamahal, at kabutihan. Ang Haring Alitaptap at ang kanyang mga alagad ay naitaboy, ngunit ang mga alaala ng panganib ay nagsilbing paalala, ang kapangyarihan ay may kapalit, at ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso. At sa bawat bukid, sa bawat punong lumalaki, sa bawat liwanag ng buwan, at sa bawat bituin sa langit, buhay ang alaala ng isang magsasakang naging alamat, isang paalala na kahit ang simpleng tao